Sa kasalukuyan, isang bidyong Pilipino na ipinalabas sa isang pampublikong himpilan ng telebisyon ang lumikha ng malaking kaguluhan sa buong Estados Unidos. Ang 30 minutong bahagi tungkol sa Pilipinas na ipinalabas sa isang pampublikong cable channel sa Estados Unidos ay nagtala ng nakakamanghang 107% na manonood. Ito ay isang record para sa isang dokumentaryo sa merkado ng telebisyon sa Amerika. Kung ang katotohanang pinaniwalaan mo sa buong buhay mo ay ganap na pinabulaanan ng isang video na 5 minuto lamang, ano ang magiging reaksyon mo? Hindi ito ang Pilipinas na alam ko. Nalinlang ako ng media ng Amerika sa loob ng 30 taon. Napagtanto namin kung gaano kami kadaling nalilinlang ng impormasyon. Matapos ipalabas ang programa, bumagsak ang forum ng mga komento ng mga manonood na Amerikano. Ang mas nakakagulat, ang video na ito ay isinalin sa iba't ibang wika at nagtala ng 10-10 milyong panonood sa buong mundo. Ano ang nilalaman ng 50 minutong video na iyon? Si Sofia Ramos, ang Amerikanang direktor na gumawa ng video na nagdulot ng ganoong kaguluhan, ay nagkumpisalik sa kanyang social media matapos ang pagpapalabas. Sa simula, pumunta ako sa Pilipinas para ilantad ang mga negatibong balita tungkol sa bansa, ngunit habang nagfi-film ako, mas lalong bumalot sa akin ang kahihiyan. Ano ang tunay na imahe ng Pilipinas na nasaksihan ng isang Amerikana? Ngayon magsisimula ang kuwentong iyon. Bago tayo pumasok sa paksa, kung gusto mo, mag-subscribe at mag-like sa channel na ito. Makakatulong ito sa amin upang makapagbahagi pa ng mas maraming nakakaantig na kwento. Kung may sinuman dito na ipinagmamalaki ang Pilipinas, mangyaring isulat ang Mabuhay Pilipinas sa mga komento. Kumusta sa lahat? Ako si Sofia Ramos, Senior Director ng dokumentaryo sa PBS. Bago ko simulan ang kwentong ito, kailangan ko munang pag-usapan ang aking lola. Ipinanganak ang aking lola sa mahirap na panahon tulad ng panahon ng Cold War. At ang kanyang kabataan ay puno ng mga kuwentong naririnig niya mula sa mga matatanda. Ang mga Pilipino ay malupit at madaya at nagbigay sila sa atin ng hirap. Ang aking lola, na lumaki sa pakikinig sa mga kwentong iyon, ay ikinuwento rin sa akin ang parehong bagay. Mula pagkabata, nakaramdam ako ng komplikadong emosyon sa Pilipinas. Ang Pilipinas na inilarawan ng aking lola ay nakita bilang isang mapanghimasok na bansa. Gayunpaman, binibigyan ito ng ilang Amerikano ng bulag na pagsamba. Sofia, hindi kailanman taos-pusong magsisisi ang mga Pilipino kung gaano tayo naghirap dahil sa kanila. Sabi ng aking lola, kahit pagkatapos kong makakuha ng trabaho sa telebisyon, hindi nagbago ang aking pag-iisip. Sa partikular, ang pagdami ng kulturang Pilipino na nagsimula sa Estados Unidos ilang taon na ang nakalipas ay lalo akong hindi komportable nang makita ko ang mga kabataang Amerikano na nasasabik sa mga animasyong Pilipino, mga seryeng Pilipino, at maging sa mga pampaganda ng Pilipinas. Nakaramdam ako na may mali. Hindi ganito ang tunay na Pilipinas, naisip ko sa aking puso. Pakiramdam ko, nalinlang ang mga kabataang Amerikano ng isang maliwanag at huwad na imaheng nilikha ng media. Isang araw, tinawag ako ng aking department director sa telebisyon, Director Ramos. Hindi mo ba naiisip na masyado nang nag-init ang pagdami ng kulturang Pilipino kamakailan? Siguro kailangan natin ng isang programa na magbabalanse sa pananaw. Sa sandaling marinig ko ang mga salitita mula sa direktor, naramdaman kong dumating ang aking pagkakataon. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong ipakita ang tunay na Pilipinas na iniisip ko. Gagawa ako ng isang dokumentaryo na magpapakita ng realidad ng Pilipinas, sagot ko ng may kumpiyansa. Kaagad na pumayag ang direktor. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, ibinalita ko ang balita sa aking lola. Lola, pupunta ako sa Pilipinas para mag-film ng isang dokumentaryo na magpapakita ng tunay na mukha ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ang aking lola nang marinig iyon. Magaling iyan, Sofia. Dapat mong sabihin ang katotohanan sa mga tao. Hindi na sila dapat malinlang ng huwad na imaheng nililikha ng media. Ngunit ng gabing iyon, habang inaayos ko ang silid ng aking lola, hindi sinasadyang nakita ko ang isang lumang talaarawan. Ito ay talaarawan ng aking lola noong bata pa siya. Nang baligtarin ko ang ilang pahina mula sa pabalat, nagulat ako sa nilalaman. Ang mga Pilipino ay talagang malupit.
Hindi nila alam kung ano ang paggalang sa buhay. Maganda ang mga lungsod ng Pilipinas, ngunit malamig ang puso ng mga tao. Ang mga Pilipino ay sinungaling at isang bansang hindi mapagkakatiwalaan. Puno ng ganoong uri ng bagay ang Tala-Arawan. Ang pagkakita sa Tala-Arawan na ito ay lalo pang nagpatibay sa aking paniniwala. Narito ang Pilipinas na direktang naranasan ng henerasyon ng aking lola. Pagkatapos ng lahat, ganoon na talaga ang Pilipinas. Itinago ko ang Tala-Arawan sa aking bag at sinimulan kong maghanda para sa aking paglalakbay sa Pilipinas. Sa pagbuo ng film crew, sinadya kong pumili lamang ng mga taong may negatibong pananaw sa Pilipinas. Ang director ng photography ay naniniwala na ang mga animasyong Pilipino ay sumasakop sa kultura ng Amerika at ang director ng tunog ay nag-iisip na ang popular na musikang Pilipino ay sumisira sa musikang Amerikano sa ilalim ng pagkukunwari ng objektibo at walang kinikilingang saklaw. Sa totoo lang, nagtipon ako ng mga kasamahan na may parehong ideya bago umalis. Napangiti ako ng mag-isa habang ginagawa ang plano ng pag-shoot. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko ang tunay na mukha ng Pilipinas. Muli kong binuksan ang Tala-Arawan ng aking lola at pinatibay ang aking determinasyon. Ang kukunan ko ay hindi ang maliwanag na Pilipinas na nilikha ng media kundi ang totoong Pilipinas. Bibigyan ko ng malamig na tubig ang mga kabataang Amerikano na bulag na nagpupuri sa pagdami ng kulturang Pilipino. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, sinabi ko sa director ng photography, "Huwag kang padaya sa panlabas na anyo. Normal lang na malinis ang paliparan. Sinadya itong pinalamutian para sa mga dayuhan. Ngunit mula sa paliparan, nagsimulang magulo ang mga bagay, ang serbisyo at mga pasilidad ng mga kawani ay mas maayos kaysa sa inakala ko. Wala silang dapat ikahiya sa mga paliparan sa Amerika. Nasa paliparan pa lang tayo. Makikita natin ang tunay na mukha kapag pumasok na tayo sa syudad," sabi ko sa sarili. Pumunta kami sa Cebu sakay ng isang pampasaherong tren, ngunit ito rin ay hindi inaasahan. Malinis at tahimik ang loob at napakatumpak ng mga schedule. Wala silang dapat ikahiya sa mga modernong tren sa Estados Unidos. Ito ay tiyak na pinamamahalaan din para lang ipakita sa mga dayuhan. Patuloy kong naisip. Pagdating sa Cebu, ang unang lugar na napili naming pag-shoot ay isang tradisyonal na palengke. Inaasahan kong makakita dito ng marumi at madilim na Pilipinas tulad ng inilarawan sa Tala-Arawan ng aking lola. Gayunpaman, nang pumasok ako sa Carbon Market, napatahimik ako. Mas malinis ito at mas maayos ang operasyon kaysa sa inakala ko. Ang mga mangangalakal, nang makita kami, ang mga dayuhan, ay mabilis kaming kinamusta ng may kabaitan. "Maligayang pagdating. Galing ba kayo sa Amerika? Gusto niyo bang kumain?" Isang matandang babae ang bumati sa amin sa matatas na Filipino. Sinadya kong magtanong ng masama, "Totoo ba na sariwa ang isdang ito? Kakakita pa lang ba?" "Ay, dumating ito kaninang umaga. Tingnan mo, napakalinaw ng mga mata." Ang babae ay napakabait na nagpaliwanag sa akin. Inasahan kong mataas ang presyo, ngunit sa totoo lang, mas mura ito kaysa sa Estados Unidos. Bukod pa rito, binigyan niya kami ng libreng side dishes. Ito ay atsara na gawa namin sa bahay. Pakisubukang tikman. Bulong ng director ng photography sa aking tainga. "Direktor, paano natin ito kukunan? Ganap na itong iba sa inakala natin." Kinakabahan din ako. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Palengke lang ito. Tiyak na maingat sila dahil maraming turista. "Tara, pumunta tayo sa isang lugar kung saan mas maraming lokal na tao ang pumupunta." Lumabas kami ng palengke at nagtungo sa isang ordinaryong residential area. Habang naglalakad kami sa isang eskinita, nakakita kami ng isang maliit na kainan. Dito tiyak na isang lugar na pupuntahan ng mga tunay na Pilipino. Naisip ko ng may pusong puno ng pag-asa. Sa wakas ay makikita ko na ang eksena na inilarawan sa Tala-Arawan ng aking lola. Pumasok kami sa kainan at malugod kaming sinalubong ng may-ari. "Oh, mga customer mula sa Amerika, maligayang pagdating, maligayang pagdating." Nang tingnan ang menu, napakamura talaga ng mga presyo. Mas mababa sa kalahati ng halaga ng pagkain ng Pilipino sa Estados Unidos. Ito ay tiyak dahil kami ay mga dayuhan at gusto nila kaming singilin ng sobra. Naisip ko sa aking puso,
Ngunit nang marinig ko ang pag-uusap ng mga Amerikano sa katabing mesa, napagtanto kong kumakain din sila sa parehong presyo. Inihain ang pagkain, marami ang dami at masarap ang lasa. Lalo na, malawak ang iba't ibang side dishes at lahat ay libre. Hindi ito maiisip sa Estados Unidos. Tiningnan kami ng may-ari at sinabing, "First time ninyo ba? May plano ba kayong bisitahin ang ilang tourist spot sa Cebu?" Pagkatapos ay nagdala siya ng mapa at mabait na ipinakilala sa amin ang mga tourist spot at detalyadong ipinaliwanag kung paano makarating doon. Kailangan ninyong pumunta rito. Ang gabi ay lalong maganda, lalo akong nalito. Ang Pilipinas sa tala-arawan ng aking lola at ang Pilipinas na nakikita ko ngayon ay ganap na magkaiba. Pagkatapos kumain at lumabas, hinabol kami ng may-ari at sinabing, halos makalimutan ko. Narito ang panghimagas pagkatapos ng pagkain at inabot sa amin ang isang matamis na tradisyonal na inuming Pilipino. Huwag kayong mag-alala sa pera. Maraming salamat sa pagdating mula sa napakalayo. Mula sa Estados Unidos, bulong muli ng director ng photography sa akin. "Direktor, paano natin ito kukunan? Puro ganito lang ang mga eksena." Hindi ako makasagot. Lahat ng footage na nakunan namin ay ganap na kabaligtaran sa aming orihinal na intensyon. Nang gabing iyon sa hotel, muli kong binuklat ang tala-arawan ng aking lola. Talagang nagbago na ang panahon, sabi ko sa sarili, ngunit hindi pa rin ako sumuko. Bukas, lalo pa tayong pumasok sa mga eskinita. Siguradong may makikita tayo. Nakatulog ako habang pinaplano ang susunod na araw. Sa oras na iyon, hindi ko alam na ito ang magiging simula ng isang pangunahing pagbabago sa aking buhay. Kinaumagahan, lalo kong pinatibay ang aking determinasyon. Ngayon, makikita ko ang tunay na mukha ng Pilipinas. Nagtungo kami sa isang eskinita ng isang lumang residential area sa Cebu. Naisip kong doon namin makikita ang eksena na inilarawan sa tala-arawan ng aking lola. Habang naglalakad kami sa makitid na eskinita, nakasalubong namin ang isang matandang babae. Nag-iisa siyang may dalang mabigat na karga. At sinenyasan ko ang direktor ng photography. Tingnan mo, kahit humingi siya ng tulong, walang tutulong sa kanya. Ngunit taliwas sa aking inaasahan, isang kabataang lalaki na dumadaan ng lumapit sa babae. "Nanay, gusto niyo po bang tulungan ko kayo sa pagdadala?" "Huwag na, salamat," sabi ng babae. Matapos tumanggi ang babae, hindi umalis ang binata at idinagdag pa ng mas mabait. "Mukhang mabigat po talaga. Saan po kayo pupunta?" Sa huli, binuhat ng binata ang mga gamit ng babae at umalis kasama siya. Nang makita ko ang eksena na iyon, labis akong nagulat. Isang eksena na bihira akong makita sa Estados Unidos ang nagaganap sa Pilipinas. Nagkataon lang, isang mabait na tao, naisip ko sa aking puso, ngunit hindi iyon ang kaso. Habang naglalakad kami sa eskinita, nasaksihan namin ang magkakaparehong eksena ng paulit-ulit kapag bumagsak ang isang bata at umiyak, dinampot siya ng isang babae na dumadaan, at kapag nakakita kami ng mga turistang naligaw, maraming tao ang nagtutulungan upang tulungan sila. Kakaiba, napakakakaiba, sabi ko sa sarili. Nang hapon, nagtungo kami sa Maynila. Naisip kong doon ay iba. Inasahan kong makakita ng lamig ng isang malaking lungsod, ang pagwawalang bahala ng mga tao. Gayunpaman, sa sandaling sumakay ako sa MRT ng Maynila, muli akong nagulat. Maayos ang pagsakay, pagbibigay galang sa matatanda o sa mga may kapansanan. Ang kabaitan na hindi malakas na magsalita sa telepono. Wala itong dapat ikahiya sa Estados Unidos, iwanan ng MRT. Tiyak na iba kapag nasa kalsada na, naisip ko habang naglalakad sa Ayala Avenue. Ngunit dito rin ay iba sa inaasahan. Malinis ang lungsod, mabait ang mga tao sa tindahan, at lahat ay gumagalang sa kaayusan. Sinadya kong magtanong ng direksyon. "Pakiusap, paano po makapunta sa National Museum of the Philippines?" Isang estudyante sa kolehiyo ang mabait na nagpaliwanag sa akin ng daan. Pwede po kayong sumakay ng MRT mula rito. Bumaba po kayo sa Central Station ng Line 2. Nang matapos siyang magpaliwanag, isa pang tao sa tabi ang sumingit. "Hindi. Pwede ka ring maglakad, hindi aabuti ng 10 minuto." At siya mismo ang naghatid sa amin. Lalo akong nalilito. Ang mga Pilipino sa tala-arawan ng aking lola
At ang mga Pilipinong nakikilala ko ngayon ay ganap na magkaibang tao. Nang gabing iyon sa hotel, inulit kong tingnan ang mga nakunan na footage. Lahat ng footage ay ganap na kabaligtaran sa aming orihinal na intensyon. Mababait na tao, malilinis na kalsada, maayos na eksena. Sabi ng direktor ng photography, "Direktor, paano natin ito i-edit? Ganap na magkaiba ang nilalaman sa orihinal na plano." Nalilito rin ako. Subukan pa natin ng isa pang araw. Siguradong may makikita tayo. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng pagkabalisa. Mali ba ang Pilipinas na nakilala ko hanggang ngayon? Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking lola. "Lola, mas umunlad ang Pilipinas kaysa sa inakala ko." "Hindi maaari iyan. Panlabas lang yan. Tingnan mo pa ng mas malalim," sabi ng aking lola. Nang marinig ko ang mga salita ng aking lola, muli kong pinatibay ang aking determinasyon. Oo, hindi ko pa rin nakikita ang tunay na mukha. Gumawa ako ng mas detalyadong plano para sa susunod na araw. Kinabukasan, nagpasya akong gumamit ng mas estratehikong pamamaraan. Kailangan kong makita ang mga tao kapag sila ay walang bantay. Nagmadali ako sa Maynila mula pa ng maaga. Sinubukan kong obserbahan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang MRT sa rush hour, ang mga hintuan ng bus, ang mga cafe, ang mga restaurant, ngunit hindi ko pa rin makita ang eksenang inaasahan ko. Ang mga taong papunta sa trabaho ay nananatili sa kaayusan, mahinang nagsasalita sa mga cafe at malinis kumain sa mga restaurant. Kakaiba, talagang kakaiba, patuloy kong sinasabi sa sarili. Nang hapon, pumunta ako sa Bonifacio Global City. Naisip kong sa isang lugar na maraming kabataan, tiyak na makakakita ako ng mga eksena ng kaguluhan, ngunit dito rin ay pareho. Ang mga kabataan ay maingay ngunit nagsisikap na huwag manggulo sa iba. Sa paligid ng mga street performer, ang mga manonood ay nakatayo rin ng maayos. Kapag natapos ang palabas, kusang nagpalakpakan sila at hindi nagiiwan ng basura. Ang mga eksenang ito ay bihira kahit sa Estados Unidos at kinailangan kong aminin sa aking loob. Ngunit sa oras na iyon, hindi sinasadyang dumaan ako sa isang museo at nakita ang isang karatula na nagsasabing National Museum of the Philippines. Pumasok tayo. Nakaramdam ako ng kuryosidad. Gusto kong malaman kung paano nila binibigyang interpret ang kasaysayan mula sa ibang anggulo kaysa sa ikinuwento sa akin ng aking lola. Pagpasok sa museo, nakita ko ang mga eksena ng panahon bago ang kolonyal. Ito ay isang kasaysayan na ganap na iba sa ikinuwento sa akin ng aking lola. Walang anumang naglalarawan sa mga Pilipino bilang malupit at walang puso. Sa halip, may mga kwento ng mga taong nagsisikap na panatilihin ang tradisyonal na kultura, mga taong nagnanais na tanggapin ang bagong kaalaman, at mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa modernisasyon ng bansa. Lalo na ang kwento kung paano sila nagsisikap na panatilihin ang mga tradisyonal na sining sa gitna ng mabilis na westernisasyon ay lubos na humanga sa akin kahit na may pagdagsa ng kultura ng kanluran. Ipinasa at patuloy nilang natutunan ng lihim ang tradisyonal na sining ng Pilipinas at mga katutubong sayaw. Isang bansang may ganoong espiritu? Naisip ko sa unang pagkakataon. Paglabas ng museo, nalimot ako sa pag-iisip. Siguro ang kasaysayang ikinuwento sa akin ng aking lola ay isang pananaw lamang. Nang gabing iyon, naglalakad ako ng mag-isa sa Rizal Park. Maraming tao ang naglalakad, nag-eehersisyo, o nagbabakasyon kasama ang kanilang mga pamilya. Ito ay isang mapayapang eksena. Sa oras na iyon, biglang kinausap ako ng isang matandang babae. "Taga-Amerika ka ba? Mag-isa kang naglalakad? Kailangan ko lang ng sariwang hangin," sabi ko. "Ganoon ba? Maganda ang Rizal Park, hindi ba? Mahigit 40 taon na akong nakatira dito at sa bawat pagkakita ko, maganda pa rin ito." Nagsimula akong makipag-usap sa babae. "Baka hindi ka sanay kung galing ka sa Estados Unidos, ngunit ang aming bansa ay isang napakagandang lugar din upang manirahan." "Paano ang dati?" tanong ko. Ngumiti ang babae. "Dati ay napakahirap. Nagkaroon ng mga digmaan at mahirap din kami. Ngunit hindi kailanman sumuko ang aming mga tao." "Sa anong aspeto?" tanong ko. "Sa edukasyon. Gaano man kahirap ang aming dinanas, hindi namin kailanman sinukuan ang edukasyon ng aming mga anak. Iyan ang nagtayo ng Pilipinas ngayon.
Nang marinig ko ang babae, naramdaman kong may naiintindihan ako. Ang kasalukuyang pag-unlad ng Pilipinas ay hindi nakamit ng magdamag kundi resulta ng mahabang taon ng pagsisikap at pag-unlad. Iba ang Pilipinas na nakita ng aking lola at ang Pilipinas ngayon naisip ko sa unang pagkakataon. Bumalik ako sa hotel at muling binasa ang talaarawan ng aking lola. Sa pagkakataong ito, binasa ko ito mula sa ibang pananaw. Nakita ng aking lola ang Pilipinas ilang dekada na ang nakalipas at mula sa pananaw ng isang Amerikana, ngunit ang Pilipinas na nakikita ko ngayon ay ang Pilipinas ngayon ilang dekada pagkatapos noon. Ilang pagbabago kaya ang nangyari sa panahong ito, sabi ko sa sarili. Gayunpaman, ang ideyang iyon ay nagdulot ng isa pang tanong. Talaga bang nagbago ang Pilipinas o ako ang mali mula sa simula? Upang malutas ang tanong na ito, nagpasya akong subukan ang isang ganap na kakaibang paraan. Babalik ako sa Estados Unidos at magsasagawa ng isang eksperimento sa aking sarili. Gumawa tayo ng blind test, nagpasya ako. Hahaluan ko ang mga produktong Pilipino at Amerikano at titingnan kung paano magre-react ang mga Amerikano. Kung talagang mas mababa ang kalidad ng mga produktong Pilipino kaysa sa mga Amerikano, tiyak na makikilala ng mga tao ang mga ito. Ngunit kung hindi, nakakatakot isipin. Ibig sabihin, ang lahat ng pinaniwalaan ko hanggang ngayon ay isang pagkakamali. Pagkatapos bumalik sa Estados Unidos, agad akong nagsimulang maghanda para sa blind test. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makakuha ng objetibong resulta sa anumang paraan. Naghanda ako ng iba't ibang produkto ng Pilipinas pampaganda, tradisyonal na sabaw, elektroniko at maging mga tradisyonal na inumin. Kasabay nito, naghanda ako ng kaukulang mga produkto ng Estados Unidos. Itatago ko ang lahat ng tatak at hihilingin sa mga tao na direktang subukan ang mga ito. Sigurado akong pipiliin nila ang mga produkto ng Estados Unidos. Ang unang pagsubok ay sa mga pampaganda. Hiningi ko ang isang may bahay na 40 taong gulang na nakatira sa Los Angeles na subukan ang dalawang produkto. Alin po ang mas gusto ninyo? Tanong ko. Nag-isip siya ng kaunti at pagkatapos ay itinuro ang produktong Pilipino. Mas nakakapagpabasa ito at mas mabilis na naabsorb sa balat. Nang ibunyag ko ang tatak, labis siyang nagulat. Hindi ko akalain na ganoon kaganda ang mga produkto ng Pilipinas. Ang pangalawang pagsubok ay sa mga tradisyonal na sabaw. Sa Estados Unidos, napakapopular ng mga tradisyonal na sabaw ng Pilipinas. Naisip kong lahat ay pipiliin, walang duda, ang sabaw ng Estados Unidos. Hiningi ko ang isang 60 taong gulang na lalaki na subukan ang dalawang produkto. Mas malalim at mas masarap ang lasa nito, sabi niya habang pinipili ang tradisyonal na sabaw ng Pilipinas. Sa buong buhay ko, kumain ako ng mga sabaw ng Estados Unidos, ngunit ngayon napagtanto kong nabubuhay ako sa aking sariling bubble. Ang pangatlong pagsubok ay sa mga produktong elektroniko. Sinubukan namin ang wireless headphones. Isang 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo ang nagsalitan sa pagsubok sa mga ito at sinabing maganda ang kalidad ng tunog at komportable isuot. Sa tingin ko, mas gusto ko ang mga ito. Gaya ng inaasahan, ito ay ang mga produktong Pilipino. Hindi ko akalain na ganoon na pala kalayo ang narating ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang mas lalong nagulat sa akin ay ang pagsubok sa mga tradisyonal na inumin. Hiningi ko ang isang eksperto sa tradisyonal na inumin mula sa Estados Unidos na subukan ang isang tradisyonal na inuming Pilipino at isang inuming Amerikano. Ang inuming ito ay talagang kakaiba, sabi ng Ginoo, na nakamulat ang mata matapos inumin ang inuming Pilipino. Hindi ko pa naranasan ang ganoong kalalim na lasa. Anong inumin ito? Nang ibunyag ko ang tatak, napatahimik sandali ang Ginoo. Hindi ko alam na may ganoong inumin pala sa Pilipinas. Napagtanto ko kung gaano kalalim ang aking mga pagtatangi. Habang umuusad ang pagsubok, lalong naging maliwanag ang takbo. 8 sa 10 tao ang pumili ng mga produktong Pilipino. Anuman ang edad o kasarian, ang mga resulta ay napaka-consistent. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga tao. Hindi ko akalain na ganoon kaganda ang mga produkto ng Pilipinas. Ganap na itong iba sa nakita ko sa media. Napagtanto namin kung gaano kalaki ang aming mga pagtatangi. Ang ganitong uri ng reaksyon ay sunod-sunod na dumarating.
lalo akong kinakabahan. Ganap na kabaligtaran ito sa mga resulta na inaasahan ko. Ganito rin ang direktor ng photography. Direktor, ano ang gagawin natin dito? Ganap na magkaiba ang mga resulta sa orihinal na plano. Subukan pa natin ng kaunti. Sigurado, hindi ko natapos ang pangungusap. Sa totoo lang, wala na akong kumpiyansa. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga pagsubok. Sa pagkakataong ito, ang pagtatasa ng disenyo, ikumpara namin ang mga disenyo ng packaging ng mga produkto ng Pilipinas at Estados Unidos at ang mga subject ay mga estudyante sa kolehiyo na nag-aaral ng disenyo, aling disenyo ang mas mukhang sopistikado. Muli, nakakagulat ang mga resulta. Ito ay malinaw na mas moderno at internasyonal. Ang paggamit ng kulay ay mas elegante at mas simple ang disenyo ng font. Ang mga produkto ng Estados Unidos ay medyo luma ang pakiramdam. Karamihan sa mga estudyante ay pumili ng mga produkto ng Pilipinas. Sinuri ng isang estudyante, ang disenyo ng Pilipinas, tulad ng nakikita sa mga animasyon at serye, ay may maraming estilo. May isang kabataan na sensibilidad dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Baka ang pinaniwalaan ko sa buong buhay ko na ang Estados Unidos ang pinakamahusay ay sa totoo lang ay isang ilusyon. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang mga resulta ng pagsubok, nalimot ako sa malalim na pag-iisip. Talaga bang umunlad ng ganoon ang Pilipinas o ako ang mali mula sa simula? Muli kong binuksan ang talaarawan ng aking lola, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam habang binabasa ko ito. Nakita ng aking lola ang Pilipinas ilang dekada na ang nakalipas at mula sa pananaw ng isang Amerikana. Gayunpaman, ang Pilipinas ngayon ay ganap na iba. Ito ay umunlad ng nakakagulat sa ekonomiya at kultura. Gaano ako kawalang alam, naisip ko sa unang pagkakataon. Ngunit kasama ng pag-unawa na iyon, lumitaw ang isa pang emosyon, ang kahihiyan. Nang mapagtanto ko kung gaano kamali ang mga pagtatangi na mayroon ako hanggang noon, nakaramdam ako ng tunay na kahihiyan. Lalo akong nahihiya sa taong noong nag-film ako sa Pilipinas ay nagmamayabang na ilalabas ang tunay na mukha dahil ako mismo ang hindi nakakaintindi ng katotohanan. Pagkatapos ng pagbubuod ng mga resulta ng blind test, nakita ko ang aking sarili sa isang malaking dilema. Kailangan kong ipadala ang mga resultang ito kung ano sila o sundin ang orihinal na plano. Hindi ako nakatulog ni isang segundo dahil kinabukasan ay kailangan kong mag-ulat sa department director sa telebisyon. Ano ang dapat kong sabihin? Labis akong nag-aalala. Kinabukasan, sa meeting room ng telebisyon, umupo ako sa harap ng direktor. Direktor Ramos, maayos ba ang paggawa ng pelikula? Hindi, medyo naging komplikado ang mga bagay. Nagpa siya akong magsalita ng tapat. Ikinuwento ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas, ang mga resulta ng blind test, lahat. Sa simula, nagpakita ng pagtataka ang direktor. Ganoon ba talaga kalaki? Oo, hindi rin ako makapaniwala. Ngunit ito ang katotohanan at ipinakita ko sa kanya ang mga footage na nakunan namin. Mababait na Pilipino, malilinis na kalsada, maayos na eksena at mga Amerikano na pumili ng mga produktong Pilipino sa blind test. Pagkatapos panoorin ang video, malalim na nag-isip sandali ang direktor. Ano ang dapat nating gawin dito? Direktor, gusto kong ipadala ang mga resultang ito kung ano sila, sabi ko ng buong tapang. Kahit na iba ito sa orihinal na intensyon ng proyekto, ito ang katotohanan. Naniniwala akong may karapatan ang sambayanang Amerikano na malaman ito. Nag-alinlangan ng kaunti ang direktor at pagkatapos ay tumango. Sige, ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong ikumpisal kung paano mo sinimulan ang paggawa ng pelikula na ito. Oo, kailangan mong ipakita ang lahat na mayroon kang mga pagtatangi mula sa simula at kung paano nagbago ang mga pagtatangi na iyon. Nang marinig ko ang mga salita ng direktor, natigilan ako. Ibig sabihin, kailangan kong aminin ng publiko ang aking pagkakamali, ngunit naisip kong ito ang tamang gawin upang maipahayag ang katotohanan. Kailangan ko ring ipakita ang aking mga bahaging hindi kaaya-aya. Naiintindihan? Gagawin ko iyan. Nagsimula ang proseso ng pag-edit. Ang pinakamahirap ay ang paggawa ng eksena ng aking pagtatapat. Kailangan kong magsalita ng totoo sa harap ng kamera.
Sa simula, sinubukan kong ipakita ang mga negatibong aspeto ng Pilipinas. Ito ay dahil sa mga kwentong narinig ko mula sa aking lola at sa ilan sa aking sariling mga pagtatangi. Ngunit nang bisitahin ko ito, napagtanto ko kung gaano ako kawalang alam habang kinukunan ang eksenang ito. Labis akong kinakabahan. Maaari itong makaapekto sa aking karera. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng ginhawa. Hindi bababa sa hindi ko itinago ang katotohanan. Iyon ang nagpakalma sa akin. Sa panahon ng proseso ng pag-edit, nagkaroon din ako ng mahabang pag-uusap sa aking lola. Lola, ang Pilipinas na nakita ko ay napakakaiba sa kuwentong ikinuwento mo sa akin. Sa simula, ayaw maniwala ng aking lola. Hindi yan maaari. Hindi mo pa rin ba nakikita ang tunay na mukha? Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga footage na nakunan ko, nagbago ang ekspresyon ng aking lola. Talaga bang naging ganyan na? Oo lola, napakalaki ng pagbabago, hindi ba? Siguro tayo ang mali mula sa simula. Malalim na nag-isip sandali ang aking lola. Ngayong sinasabi mo, siguro ang mga kuwentong narinig ko ay bahagi lang ng katotohanan. Sa huli, ito ay pananaw lang ng isang Amerikana. Nang gabing iyon, sinabi sa akin ng aking lola, Sofia, tama ang ginawa mo, sabihin mo ang katotohanan sa lahat. Sa suporta ng aking lola, lalong pinatibay ang aking paniniwala. Nang malapit nang matapos ang pag-edit, kinailangan kong gumawa ng huling desisyon. Ang programa ay tatagal ng 5 minuto o higit pa. Nagmungkahi ang direktor ng 5 minuto. Kung masyadong mahaba, magsasawa ang mga manunood. Ngunit sa akin, mukhang mas epektibo ang 5 minuto. Sa pamamagitan ng pag-iiwan lamang ng pangunahing nilalaman, mas magiging malakas ang mensahe. Nagpasya akong 5 minuto lamang, ngunit hindi tayo mawawalan ng ni isang sandali. Pagkatapos matapos ang huling pag-edit, sinuri ko ito mula simula hanggang katapusan, mula sa aking pagtatapat hanggang sa mga eksenang nakita ko sa Pilipinas at sa mga resulta ng blind test. Lahat ng nilalaman ay pinagsama sa isang maikling 5 minuto. Ngayon, kailangan na lang maghintay para sa pagpapalabas. Naghintay ako ng araw ng pagpapalabas ng may pagkabalisa. Paano kaya magre-react ang mga manonood na Amerikano? Maiintindihan ba nila ang mensaheng nais kong iparating o ituturing nila akong traitor? Lahat ay hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw sa akin na ipinaparating ko ang katotohanan. Sa araw ng pagpapalabas, sinundan ko ang mga reaksyon sa real-time sa telebisyon. Pinagpapawisan ang aking mga palad dahil sa kaba. Paano ito tatanggapin ng mga tao? Nang magsimula ang programa, agad kong sinuri ang online comment forum. Sa simula, tahimik ito. Mukhang walang nakakaintindi ng lubusan. Ngunit nang ipalabas ang eksena ng aking pagtatapat, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ano ang sinasabi ng direktora na ito? Nag-film siya na may pagtatangi. Nagsimulang lumabas ang mga komento. Pagkatapos, nang ipinakita ang mga footage na kinunan sa Pilipinas, sumabog ang dami ng komento. Ito ba ang tunay na Pilipinas? Ganap na itong iba sa inakala namin. Ang linis ng syudad. Sa eksena ng blind test, lubos na nagulo ang thread ng komento. Hindi ka panipaniwala. Ang mga produktong Pilipino ay napakaganda, maging ang tradisyonal na sabaw, gaano kalaki ang aming mga pagtatangi. Labis akong nagulat nang makita ang mga komento, mas maraming ekspresyon ng pagtataka at pasasalamat kaysa sa kritisismo. Nang matapos ang programa, agad na inihayag ang rating, 87%. Isang makasaysayang record para sa isang dokumentaryo sa telebisyon. Tumakbo sa akin ang direktor at sinabing, Direktor Ramos, isang malaking tagumpay. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kataas na rating. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Matapos ipalabas ang programa, nagsimulang bumagsak ang website ng telebisyon. Bumagsak ang server dahil sa sobrang pag-access. Ang mga komento ay dumarami sa bilis na daan-daan bawat minuto at karamihan ay positibo. Isang matapang na ulat. Salamat sa pagsasabi ng katotohanan. Natutuwa ako na may ganoong direktora. Isa sa mga pinaka-memorable na komento ay mula sa isang 70 taong gulang na manonood. Sa buong buhay ko, minamaliit ko ang Pilipinas. Ngunit matapos panoorin ang programang ito, nakaramdam ako ng kahihiyan at hindi ako makatulog sa loob ng ilang araw. Labis akong nagpapasalamat na malaman ang katotohanan ngayon.
Tiyak na bibisitahin ko ang Pilipinas sa susunod na taon. Nang makita ko ang mga komento na ito, taos-puso akong nakaramdam na tama ang ginawa ko. Ipinalabas ang programa at sa loob lamang ng 3 araw, lumampas sa 5 milyon ang bilang ng mga panonood sa YouTube. Ito ang pinakamabilis na takbo para sa isang nilalaman ng telebisyon sa Amerika. Ang mga banyagang manonood ay kusang gumawa at nag-upload ng mga subtitles sa Ingles, Chinese, Espanyol at iba pang wika, lalo na sa Pilipinas. Napakainit ng reaksyon. Malawakang iniulat ng media ng Pilipinas ang video na ito. Isang Amerikanang direktora ang naglakas loob na sabihin ang katotohanan, isang matapang na programa na bumabasag sa mga pagtatangi. Marami ring komento mula sa mga manunood na Pilipino. Natutuwa akong malaman na may mga Amerikano rin na nakakakita ng patas. Sana mas marami pang programa na tulad nito. Ang aking paggalang kay Direktor Ramos, ngunit ang mas nakakagulat ay patuloy na nagaganap ang mga hindi inaasahang pangyayari. Nagsimulang humihip ang hangin ng pagbabago sa buong lipunan ng Amerika. Sa mga tindahan ng libro, nanguna ang mga aklat na may kaugnayan sa Pilipinas sa mga listahan ng bestsellers. Ang mga materyales para sa pag-aaral ng Filipino, mga gabay sa paglalakbay, at mga aklat sa pagpapakilala sa kultura ay bumenta ng mabilis. Sinasabing, ang bilang ng mga aplikante sa mga paaralan ng Filipino ay tumalon na higit sa triple ng karaniwan. Ang mas nakakagulat ay ang bilang ng mga estudyanteng higit sa 60 taong gulang ay dumami ng husto. Maraming tao ang nagsasabi, gusto kong matuto ng maayos ngayon. Abogado rin ang mga travel agency. Ang mga travel package sa Pilipinas ay bumenta ng mabilis. Hindi lamang sa Maynila, kundi pati na rin ang mga travel package sa Cebu, Palawan, Boracay, Baguio at Iloilo ay naging popular. Nagsimulang maglagay ng mga espesyal na seksyon ng mga produkto ng Pilipinas sa mga department store at supermarket. Ito ay dahil parami ng parami ang mga taong naghahanap ng mga produkto na ipinakita ko sa blind test. Ang mga pampaganda ng Pilipinas, mga tradisyonal na sabaw ng Pilipinas, at mga produktong elektroniko ng Pilipinas ay naging popular na mga item. Ang mas nakakagulat sa akin ay ang reaksyon ng ibang mga channel ng telebisyon. Ang mga kakumpetensya ay naglunsad ng mga katulad na proyekto ng walang pagkaantala. Gumawa ng mga espesyal na ulat tungkol sa Pilipinas sa iba't ibang larangan tulad ng advanced na teknolohiya na ng Pilipinas, tradisyonal na kultura ng Pilipinas at sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Mayroon pang mga channel ng telebisyon na nag-program ng buong serye tungkol sa Pilipinas. Ang maliit na 5 minutong video na ginawa ko ay nagbago sa buong industriya ng telebisyon sa Amerika. Ganito rin ang mga pahayagan at magasin. Napakaraming balita tungkol sa Pilipinas. Tumindi ang kapaligiran ng muling pagtatasa ng Pilipinas sa lahat ng aspeto, ekonomiya, kultura, lipunan, teknolohiya. Isang kilalang mamamahayag ang sumulat sa isang editorial. Sa mahabang panahon, minamaliit ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ngayon na ang oras upang kilalanin ang dapat kilalanin at matuto ang dapat matutunan. Nagkaroon din ng mga pagbabago sa mga universidad. Ang mga kursong Pilipino ay naging napaka-popular. Ang bilang ng mga estudyanteng gustong matuto hindi lamang ng Filipino, kundi pati na rin ng kasaysayan, kultura at ekonomiya ng Pilipinas, ay tumaas ng husto. Sinabi ng isang propesor sa universidad sa isang panayam, mula nang ipalabas ang programa ni Direktor Ramos, ang interes ng mga estudyante sa Pilipinas ay tumalon. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Nagkaroon din ng mga epekto sa politika. Nagsimulang magtaguyod ang ilang politiko para sa pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Itinuring nila na dahil nagbabago ang sentimiento, dapat ding magbago ang gobyerno. Isang buwan, pagkatapos ipalabas ang programa, sa wakas ay napagtanto ko ang laki ng epekto nito. Ang buong lipunan ng Amerika ay talagang nagbabago. Ang pinaka-kahanga-hangang pagbabago ay ang perception ng mga ordinaryong mamamayan. Nang tanungin ko ang mga tao sa kalye kung ano ang iniisip nila tungkol sa Pilipinas, nagbigay sila ng ganap na magkaibang sagot kaysa sa dati. Sinabi ng isang may bahay, dati,
Bumibili ako ng maraming produktong Pilipino, ngunit ngayon ay ako na mismo ang naghahanap ng mga ito. Maganda ang kalidad at gusto ko ang disenyo. Sa mga opisina, naging popular na paksa ang Pilipinas. Minsan, napupuno ang mga restoran ng pagkaing Pilipino at pagkatapos ng trabaho, masigla silang nag-uusap tungkol sa mga serye ng Pilipinas. Pagkatapos panoorin ang programa ni Direktor Ramos, nanood ako ng isang serye ng Pilipinas sa unang pagkakataon at talagang interesante ito. Mas masarap din ang pagkaing Pilipino kaysa sa inakala ko. Madalas marinig ang ganitong uri ng komento. Nagkaroon din ng mga pagbabago sa mga paaralan. Ayon sa mga guro, naging natural na lang na magbahagi ang mga bata ng kulturang Pilipino o matuto ng mga salitang Filipino. Dati, paminsan-minsan, may mga negatibong komento tungkol sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay halos nawala na, sabi ng isang guro sa high school. Ngunit ang pinaka-nakakaantig sa akin ay ang mga personal na pagbabago. Matapos ipalabas ang programa, tinawagan ako ng aking lola. Sofia, nagkamali ang iyong lola. Oo, ang Pilipinas na ipinakita mo sa akin ang tunay na imahe. Lola, nabuhay ka sa buong buhay mo na may pagtatangi, hindi ba? Sabi ng aking lola na umiiyak ang boses. Pinaniwalaan ko lamang ang mga kuwentong narinig ko sa mga tao sa buong buhay ko. Ngunit hindi iyon ang lahat. At nagpatuloy siya. Sa susunod na taon, pupunta rin ang iyong lola sa Pilipinas. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang eksenang nakita mo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaiyak ako. Labis akong naantig na nagawa kong baguhin ang mga pagtatangi ng henerasyon ng aking lola. Ang reaksyon ng internasyonal ay higit pa sa inaasahan. 2 buwan pagkatapos ipalabas ang programa, kumalat ang video sa buong mundo. Ginawa ang mga subtitle sa iba't ibang wika at pinanood ng mga tao mula sa maraming bansa ang video na ito. Sinusuri ko ang mga komento tuwing umaga at may mga komento sa iba't ibang wika. Binabasa ko ang mga ito, isa-isa gamit ang isang tagasalin. Nakakagulat. Ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay nagsasabi ng magkakaparehong bagay na sila rin ay may mga pagtatangi sa kanilang mga kalapit na bansa. Isang manonood na Aleman ang sumulat, mayroon din akong mga pagtatangi sa Pransiya, ngunit nang makita ko ang video na ito, nagsisi ako. Talagang dapat kong maranasan ito sa aking sarili. Isang manonood na Amerikano ang umamin sa kanyang sariling mga pagtatangi sa Pilipinas. Nakita ko lang ang mga negatibong imahe sa pamamagitan ng media, ngunit ngayon gusto kong pumunta upang makita ang tunay na mukha. Marami ring komento ang dumating mula sa mga kabataang manonood na Tsino. Pinaniwalaan ko lamang ang propaganda ng gobyerno at minamaliit ko ang Pilipinas, ngunit mukhang nagkamali ako. Inaamin kong ang Pilipinas ay isang talagang kahanga-hangang bansa. Ang pinakakahanga-hanga ay ang komento ng isang kabataang Brazilian. Ang video ni Direktor Ramos ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ako rin ay isang mamamahayag at napagtanto ko kung gaano kahalaga ang sabihin ang katotohanan. Sinabi ng binata na gusto niyang gumawa ng katulad na proyekto sa kanyang bansa at humingi sa akin ng payo. Sinabi niyang gusto niyang imbestigahan ang mga pagtatangi tungkol sa Indonesia. Masaya kong ibinahagi ang aking mga karanasan. Sa lakas ng loob ay sapat na. Ang katotohanan ay laging nakakaantig sa puso ng mga tao. Nagsimulang gumawa ng mga katulad na programa sa iba't ibang bansa. Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumentaryo na naggalugad sa mga pagtatangi sa mga kalapit na bansa. Isang direktor na Pranses ang nagpadala sa akin ng email. Inspirasyon ng iyong video, gumawa ako ng isang espesyal tungkol sa Alemanya. Napakaganda ng reaksyon. Salamat. Nakatanggap din ako ng mensahe mula sa isang channel ng telebisyon sa Britanya. Gumawa kami ng isang programa na naggalugad sa Ireland at lubos naming ibinatay sa iyong pamamaraan. Umiyak ang mga manunood nang mapanood ito. Nang makita ko ang mga pagbabagong ito, napagtanto kong ang mga pagtatangi ay umiiral sa lahat ng dako ng mundo. Ngunit kung ipapakita ang katotohanan, hindi nag-aatubili ang mga tao na baguhin ang kanilang pag-iisip. 6 na buwan pagkatapos ipalabas ang programa, inimbitahan ako sa isang festival ng pagsasahim papawid sa Estados Unidos. Ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga direktor mula sa buong mundo. Doon,
Nakarinig ako ng maraming nakakagulat na kwento. May mga tao na talagang nakamit ang mga pagbabago pagkatapos panoorin ang aking video. Mga taong naglakbay sa Pilipinas, mga taong gumawa ng mga katulad na programa, at mga taong nagsimulang magturo tungkol sa mga pagtatangi sa mga paaralan. Sinabi sa akin ng isang guro na Aleman, nang ipakita ko ang iyong video sa aking mga estudyante, nagsimulang magtalakayan ng mga bata ng kusang loob tungkol sa mga pagtatangi. Ito ang pinakamakabuluhang klase. Sinabi ng isang propesor sa universidad na Amerikano na ginagamit niya ang aking video bilang material sa pagtuturo. Sa pagtuturo ng etika sa pamamahayag, ito ang pinakamahusay na case study. Napakainit ng reaksyon ng mga estudyante. Nang araw na iyon sa event, nakipag-ugnayan din ako sa maraming propesyonal sa industriya ng telebisyon sa Amerika. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa akin. Salamat sa iyong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan bilang isang Amerikana, sabi ng isang direktor na Amerikano. Salamat sa iyong video. Ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay unti-unting bumubuti. Ang mga mamamayan ng parehong bansa ay nagsisimulang magkaintindihan at ikaw ang lumikha ng simula ng pagbabago na iyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naantig ako. Hindi ko inakala na ang ginawa ko ay magkakaroon ng ganoong kalaking kahulugan. Sinabi ko lang ang katotohanan. At ang mundo ay unti-unting nagbabago. Patuloy pa rin akong nakakatanggap ng mga mensahe mula sa buong mundo, mula sa mga taong nagkaroon ng lakas ng loob pagkatapos panoorin ang aking video, mula sa mga taong nagsimulang lumikha ng pagbabago, at mula sa mga taong nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa akin. Sa bawat pagbabasa ko ng mga mensaheng ito, pinatitibay ko ang aking determinasyon. Patuloy lang akong magsasabi ng katotohanan at hindi ako susuko sa mga pagtatangi. Isang taon pagkatapos ipalabas ang programa, ang kabuuang bilang ng mga panonood ng video na ginawa ko ay lumampas sa 50 milyon sa buong mundo. Isinalin ito sa higit sa 20 wika at pinanood sa higit sa 100 bansa. Hindi lamang ito tungkol sa mga numero. Ang pinakamahalaga ay kung gaano karaming tao ang nagbago ng kanilang pag-iisip dahil sa video na ito sa Estados Unidos. Ang bilang ng mga turistang bumisita sa Pilipinas ay tumaas ng 300% kumpara sa nakaraang taon. Lalo na ang rate ng pagtaas ng mga turistang higit sa 60 taong gulang ang pinakamataas. Maraming tao ang nagsasabi, ngayon na kaya ko. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Isang 70 taong gulang na Ginoo ang nagpadala sa akin ng liham pagkatapos bumalik mula sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas. Salamat kay Direktor Ramos, nagawa kong basagin ang aking matagal na pagtatangi at bisitahin ang Pilipinas. Ito ay isang talagang magandang bansa at napakabait ng mga tao. Nahihiya ako na minamaliit ko sila sa buong buhay ko. Sa bawat pagtanggap ko ng ganitong liham, labis akong naantig. Naranasan ko mismo kung paano nababago ng lakas ng loob ng isang tao ang buhay ng napakaraming tao. Ganap ding nagbago ang industriya ng telebisyon sa Amerika. Nawala ang mga programa batay sa mga pagtatangi at sa halip ay dumami ang mga nilalaman na may mas magkakaibang pananaw. Sa partikular, dumami ang mga programa na nagpapakita ng mga realidad ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga bansang tulad ng Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore ay muling sinuri mula sa isang ganap na bagong pananaw sa mga programa na sunod-sunod na ginawa. Ang maliit na pagbabago na sinimulan ko ay naging katalista na nagbago sa istruktura ng buong industriya ng telebisyon sa Amerika. Nagkaroon din ng mga pagbabago sa larangan ng edukasyon. Maraming paaralan ang nagsimulang gumamit ng aking video bilang material na pang-edukasyon. Itinuturing itong isang huwarang halimbawa para sa mga klase na nagtuturo tungkol sa mga pagtatangi at katotohanan. Sa isang preparatory school, nagbukas pa ng bagong kurso upang mapaunlad ang kakayahan na hatulan ang impormasyon ng kritikal. Ito ay isang kurso para sa mga estudyante upang hindi bulag na maniwala sa impormasyon, kundi upang mapaunlad ang kakayahan na hatulan sa kanilang sarili. At ang unang material na ginamit sa kursong iyon ay ang video na ginawa ko. Sinasabing, ito ay isang klase upang matutunan ang kamalayan ng mga nagtatrabaho sa pamamahayag.
Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa politika. Ang Presidential Summit sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay muling ginanap pagkatapos ng ilang taon. Ipinangako ng mga pinuno ng parehong bansa na lalo pang palalimin ang pagpapalitan sa antas ng mamamayan. Nagpasya na palawakin ang kooperasyon sa iba't ibang larangan tulad ng kultura, edukasyon at ekonomiya, sinuri ng isang politologo. Ang programa ni Direktor Ramos ay nagsilbing katalista para sa pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbabago sa sentimiento ng publiko ang nagtulak sa politika na gumalaw. Kapansin-pansin din ang mga pagbabago sa ekonomiya. Ang kooperasyon sa pagitan ng mga kumpanya ng Pilipinas at Amerika ay tumaas ng husto, lalo na ang pagpapalitan ng teknolohiya at pinagsamang pananaliksik at pag-unlad ay naging napakaaktibo. Sinabi ng presidente ng isang malaking kumpanya ng Amerika sa isang panayam, "Sa mahabang panahon ay minamaliit namin ang teknolohiya ng Pilipinas, ngunit ngayon ay nakikita namin sila bilang mga kasosyo na dapat naming pag-unlaran ng magkasama." Gayunpaman, ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa puso ng mga tao. Lumitaw ang isang pakiramdam ng pag-unawa at paggalang sa isa't isa. 2 taon pagkatapos ipalabas ang programa, sinimulan ko ang isa pang proyekto, ang serye na Muling Tuklasin ang Timog Silangang Asya. Ito ay isang programa kung saan bumibisita ako at nagfi-film sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Thailand, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Sa pagkakataong ito rin, gusto kong iwanan ang mga pagtatangi at kunin ang kanilang tunay na imahe. Ang unang lugar na binisita ko ay Thailand at doon din ay maraming nakakagulat na natuklasan. Ang Thailand na inakala namin ay iba sa totoong Thailand sa maraming aspeto. Labis akong humanga sa imahinasyon at sigla ng mas batang henerasyon. Malaki rin ang epekto ng programang ito. Umabot sa 75% ang rating at kumalat din sa katulad na paraan. Ito ay tinawag na bagong obra maestra ni Direktor Ramos. Ngayon ay tinatawag nila akong direktora na bumabasag sa mga pagtatangi. Humihingi sa akin ng payo ang mga mamamahayag mula sa buong mundo. Paano gumawa ng ulat ng walang pagtatangi? Anong uri ng lakas ng loob ang kailangan upang sabihin ang katotohanan? Sa bawat pagtatanong sa akin ng mga tanong na ito, laging pareho ang aking sagot. Tingnan mo ng sarili mong mga mata at iulat ang katotohanan kung ano ito. Noong nakaraang taon, ginawaran ako ng Philippine Journalism Association ng premyo sa kalayaan sa pamamahayag. Ang dahilan ay ang matapang na espiritu sa pamamahayag na lumampas sa mga pagtatangi at naghatid ng katotohanan. Ang aking talumpati sa seremonya ng paggawad ay nananatili pa rin sa alaala ng maraming tao. Ang katotohanan minsan ay iba sa gusto nating paniwalaan, ngunit kapag may lakas ng loob tayong tanggapin ito, makakalikha tayo ng mas magandang mundo. Ngayong taon, nakatanggap din ako ng premyo sa Maynila. Ito ay bilang pagkilala sa aking kontribusyon sa pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ng isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na dumalo sa seremonya ng paggawad, ang matapang na programa ni Direktor Ramos ay nagtayo ng tulay sa puso ng mga mamamayan ng parehong bansa. Gayunpaman, para sa akin, ang pinakamahalaga pa rin ay ang mga personal na pagbabago. Talagang bumisita ang aking lola sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagiging higit sa 80 taong gulang, sinabi niya, "Gusto kong makita ng sarili kong mga mata." Naglakbay siya sa Maynila, Cebu at Palawan sa loob ng 6 na araw at 5 gabi. At ang mga salitang sinabi niya pagbalik ay nananatiling malinaw sa aking alaala. "Sofia, ang iyong lola ay nabuhay sa buong buhay niya na may pagtatangi. Ang Pilipinas ay isang talagang magandang bansa at napakabait ng mga tao," at idinagdag niya ang mga salitang ito. "Salamat sa iyong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan, kahit huli na. Ang iyong lola ay sa wakas ay nakalaya sa mga pagtatangi." Patuloy na nag-aaral ng Filipino ang aking lola. Masigasig siyang nag-aaral sa isang paaralan ng Filipino sa komunidad. Sabi niya, "Sa susunod na taon ay babalik ako sa Pilipinas kaya kailangan kong matuto ng Filipino." Sa pagsaksi sa mga pagbabagong ito, naintindihan ko na ang mga pagtatangi ay maaaring malampasan sa anumang edad.
Ang mahalaga ay ang bukas na isip at ang lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan. Ngayon ay naghahanda ako ng isang bagong proyekto, ang seryeng pagsira sa mga pagtatangi ng mundo. Ito ay isang programa kung saan bibisitahin ko ang iba't ibang bansa sa bawat kontinente at galugarin ang mga pagtatangi na mayroon sila sa isa't isa sa Europa, Alemanya at Pransiya, sa kontinente ng Amerika, Estados Unidos at Pilipinas, sa Afrika, Timog Afrika at Nigeria. Kaya't plano kong tumuon sa relasyon sa pagitan ng mga kalapit na bansa sa bawat rehiyon. Ang layunin ay simple, bawasan ang mga pagtatangi sa buong mundo at palalimin ang pag-unawa sa isa't isa. Ipinakita na ang lakas ng loob ng isang tao ay maaaring magbago sa mundo. Ngayon, gusto kong lumikha ng mas malaking pagbabago. Mangyaring tandaan ng lahat, huwag kailanman manghusga bago makita ng sarili mong mga mata. Huwag paniwalaan ang lahat ng nakikita mo sa mga larawang nilikha ng media. Tipunin ang lakas ng loob upang hanapin ang katotohanan. Ito ang unang hakbang upang lumikha ng isang mundo na walang pagtatangi. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas ay ang katotohanan ay laging mas maganda kaysa sa inaakala natin, at kung may lakas ng loob tayong iparating ang katotohanang iyon, sino man ay maaaring magbago sa mundo. Ang kuwento ng isang Amerikanang direktora na puno ng pagtatangi na, pagkatapos mag-film sa Pilipinas, ay nakamit ang kaliwanagan at matapang na ipinarating ang katotohanan. Sana ang kuwentong ito ay magbigay ng kaunting lakas ng loob sa inyong lahat. Hindi ba kayo naniniwala na dapat mas marami pang matapang na programa na tulad nito? Walang mas makabuluhan kaysa sa ating Pilipinas na ipinagmamalaki natin. Ito ay tama na kinilala sa buong mundo. Kung susuportahan niyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, magdadala kami sa inyo ng mas maraming interesanteng kuwento. Ito ang Velas Channel. Mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa, Pilipinas, espesyal. Salamat.